Happy Mother's Day sa inyong lahat, mga mother. Ayun, so salamat po sa mga mothers. So mapansin nyo, marami akong bulaklak na iregalo sa inyo mga mother. At lahat ng bulaklak na yan nakangiti. Ayan, okay. So mga mother ha, you need to congratulate one another mga mother ha. Magbabay naman kayo sa mga kapwa niyong mother ha. Ganyan, hello, sabi nyo kasi sa oras na ito pinapanood din kayo ng mga kapwa niyong mother o kayo mga father, you congratulate the mothers na po. Kasi ang first lesson natin ngayon about mother. Mamaya balik tayo kay Isaac blessing Isaw. So, ang asawa ni Isaac ay si Rebecca. Pag-usapan natin ang Rebecca ngayon dahil Mother's Day po. Ay, sabi ko sa inyo, ang ganda dito sapagkat dalawang section ito. The Rebecca, the depressed suffering mother, first section. Tapos sa second section ay how to overcome depression as a mother. Wife and a mother. Okay. So, kung nandiyan kayo, basahin na natin verse natin. Tapos mag-pray ako. Tapos may ipalabas akong message to mothers, how precious mothers are. Okay, verse 30, sabi niya, lahat mga mothers, lakasin nyo, boses nyo. Ready? Ready na kayo? Read. Favor is deceitful, and beauty is vain. But a woman that fear the Lord, she shall be praised. Ay, ang ganda nito. Sabi niya dyan, favor is deceitful. Beauty is vain. Wala ang kagandahan mo kung ikaw ay walang disiplina. Wala kang control. Wala kang morality. But a woman that fear the Lord, ito na may morality. May boundary yan. Talagang meron siyang standard. She shall be praised. You know why? Because she will live longer in life without guilty conscience, without committing sins that is hidden before the eyes of people. So, after this ay meron akong papalabas tungkol sa mga mother na kayo mga mother, importante kayo sa lupang ito. Kaya nga kung walang mother, ano kaya? Alam niyo mga kapatid, maraming mga nakita ako na it made me it made me rejuvenated kasi pag nakangiti ang tao, lalong-lalo na siyempre mga nakikita natin. Agad tignan, di ba talaga pag nangumiti sa iyo, parang bang ina-appreciate ka ganon. Pero kung nakasimangot sa iyo, ay para kang sunflower naman lupaypay. So, mag-pray muna tayo. Maraming salamat po sa araw na ito na pinayagan mo kami na magising at ito nga, binigyan mo kami ng napakagandang araw, napakagandang oras para ang mga mothers ay ma-comfort sa Word of God. So help those mothers now, especially the mothers who has some depression or some problems with their husband or children. I pray that you will use me today. Holy Spirit, just move through me and to me now. Speak to me, and as the holy men of old spake, as do you move them, please move me also. Cleanse me from every sin, Lord Jesus, so that I will be worthy to use your words to comfort, especially the women today. And pray for the children that they will also repent so that there will be peace in the home and progress. Now, God bless also the fathers that they will understand that mothers are so precious in the sight of the Lord because without a mother, there will be no salvation. So now, use me, ganun is faith sa pag-manage, operate ng mga gadgets nito. Thank you, Lord, for your people now who supports and who is still supporting. Prosper them that no viruses will come into their home, to their children, even their grandchildren. Bless our country and bless our government, Lord, so that we'll continue to prosper and propagate the gospel until you come. So now, God, speak to mothers. Use me, Holy Spirit. To God be all the glory now. Bless the Church of Life Faith. Bless pastors as they preach. In Jesus' name, Amen. Okay, punta tayo rito mga kapatid sa isang speech para sa mga mothers. Bible information para sa mothers. Okay, pakinggan natin ito.
Motherhood plays an important role in the Bible. It binds the beginning and the end. These stories offer us a glimpse into the heart of God, and so we start at the beginning. Taken from the side of Adam, gifted with bringing forth life, the first woman was named Eve because she was the mother of all living. But she was also a mother in her own right, the first of many mothers to come. Though Sarah's womb was closed, God promised nations and kings would come from her. 10 years pass, and motherhood seems as impossible as the day it was promised. But the Lord is faithful to keep his promises, and Sarah bore a son who made her laugh. Leah was the firstborn, overlooked by her husband Jacob, who gave his heart to her younger sister. When the Lord saw that Leah was hated, he opened her womb. Despite Jacob's disdain, she found her motherhood in the Lord. When Pharaoh became angry at the fruitfulness of the Hebrews, Jochebed sacrificed her motherhood for the sake of her son. When Pharaoh's daughter saw the child, she had compassion on him. Because of Jochebed's sacrificial motherhood, the Israelites found freedom. Naomi was a mother who experienced the loss of her sons, yet she gained a daughter in Ruth who declared, "For where you go, I will go. Your people will be my people. Your God, my God." Naomi and Ruth became family by faith. Mary, a virgin and not yet married, was found to be with child from the Holy Spirit. The motherhood of this blessed woman was more than the continuation of a family name, but a means for God to bring a Savior into the world to save his people from their sins. From the garden to the cross, there have always been mothers. These women paved the way for all women, representing the full spectrum of the ways one could be called mom. Whether a mother in faith, mentorship, adoption, or by birth, you play an important role in the stories of generations to come. To all the Sarahs, Leahs, Jochebeds, and Naomis, Happy Mother's Day. Okay, Happy Mother's Day sa lahat. Happy Mother's Day. God bless. Salamat. Okay, punta tayo sa lesson natin sa oras na ito. Ay tungkol kay Rebecca. Rebecca, asawa ni Isaac, nanay ni Esau. Ayan. So, nandito pa rin tayo. Sir James, Sir James Tobias Batong, salamat sa pag-encode nyo sa lesson natin. So, sa lahat ng motherly, happy Mother's Day. Alam niyo mga kapatid, ang ganda pala ng istorya ng Mother's Day na ito po. Dahil sa Sunday School pala, noong 1903, ay merong isang bata na sabi niya bakit meron tayong Memorial Day para sa mga sundalo na nakigera? Bakit hindi tayo gagawa ng Memorial Day sa mga mothers? So to make the long story short, noong 1910, sa kanilang lugar, sa Amerika, naglagay sila ng banner na we will celebrate Mother's Day. Sa May daw. Sa birth month namin. Okay. So, what happened is, yung community na yon, basta every year, ay nangyayari, may Mother's Day. Pagkatapos nakuha ng mga reporters nung araw, siyempre, mahina lang yung communication ng araw. Pagkatapos kumalat sa 45 states ng Amerika, hanggat kumalat ng kumalat, and don't you know, yung year 2000 na lang nakarating sa Pilipinas, yung Mother's Day. Don't you know that, mga kasama? Siyang matagal yon. Baka mga 100 years para naman kumalat sang libutan. You see? Kasi ang mother ay napaka-importante yan. So, ang ating lesson ngayon, Sir James, ay Rebecca, number 1, Rebecca, the depressed, suffering mother. Alamin muna natin kung bakit siya ay na-depress. Kaya baaring may mga mother ngayon na katulad kay ni Rebecca, Pero section 2 ay how
to overcome depression na. Ano po. So, meron yung negative side and then positive side. Ganon, di ba, sa tinatawag na punta ka sa hospital and then alamin ang sakit mo, saka ka na lang bigyan ng antidote, di ba? Ganon din dito sa ating lesson. Alamin natin the causes bakit nagkaroon ng depression. Mga kapatid, alam niyo sa psychology talaga kung depressed ang tao at wala ang Panginoon at walang mga counselors, walang magbigay ng encouragement, chances are that they will end up into a hospital or mental hospital. And yung iba, hindi lang makaya and they will commit suicide. Ano po. So, nandito tayo na magbigay ng mga reasons ano po, why si Rebecca ay suffering from depression as a mother. Pero, gusto kong marinig yung prayer na ito kayo mga mother, ha? Kasi, before you became a mother, you are a wife, di ba? O kaya, pasalamat din kayo sa mister nyo na kahit papano ay naitawid kayo. Sabi nga ni Professor Oscar Camua sa akin eh. Sabi niya, Billy, sabi niya, congrats, naitawid mo si Mrs. mo hanggang ngayon. Sabi niya noon. You see? And sabi niya kay Inday, you need to thank the Lord na naitawid ka ni Billy. Eh sabi ko, sir, kami mga isnag ay talagang itawid namin mga misis namin dahil kinakailangan may pagkain yan. Oo. Kaya later on, si Inday naghakot ng maraming bigas. Tuloy yung ibang bigas nasira. Alam ni sister, bawa yun eh. So, okay. God will make me a good wife. Kayo mga mother, good wife ka muna bago ka maging good mother. Sabi niyang prayer niya, Wonderful Heavenly Father, Father of all wisdom and power, I come to Thee to whom all men and women are as little children. I come looking for Thy great help as a wife muna. Oh Father, I do want to be a really good and loving wife. Yes, for the love which Thou hast given us, I do thank Thee and ask Thy blessing on it. Yet sometimes I feel I could be more and do more for my husband. I don't want to pray in pride, dear Father, for I know I am human and have many faults. And maybe in many ways I do not understand. I have not always been what I would like to be for my husband. If that is true, my Father, please show me how I can change. Please do help me to be more loving and kind and patient. Help me to think out that I must do as if it were happening to somebody else. And I know if I do my part and really try in the ways I have now learned, I know that Thy power and love will help me. Now that I have told Thee my little secret, dear Father, I feel so much better. Truly I know Thou wilt send Thy messenger to my loved one and let him know in some way how I feel and how I am trying. And this makes Thy peace and love just enter into my heart and life at this very minute. I thank Thee, O dear Father. I thank Thee for that joy. In Jesus' name, Amen. O, tingnan niya. So, bago ka maging mother, wife ka muna. Dahil nakikita ng mga anak mo kung ititreat si tatay, di ba? Kung ititreat mo si tatay na later on, itreat din nila yung mga asawa nila ng basura lang, you see? And they don't respect. Yun ang mahirap na mawalan ng respect and dignity yung mother, yung wife sa father in such a way that the father will just be like a parang figure of speech na lang. So punta tayo ngayon kay Rebecca sa Genesis. Okay, kung nandiyan kayo sa Genesis chapter 27 verse 1, makita nyo talagang suffering talaga ito. Si Rebecca. Okay, anong sabi niya? 27 verse 1 pala, sorry. 27 verse 1. Yan. Okay. Okay, 27:1. Okay. Ang sabi niya, it came to pass that when Isaac was old and his eyes were dim so that he could not see, he called Esau his eldest son, said unto him, my son, and he said unto him, behold, here am I. Ngayon mga kapatid,
Bakit nagkaroon ng suffering ito si Rebecca? You know why? Her own fault. Bakit? Kasi nung tinawag, pakinggan niyo, alam niyo sigurado, sorry, alam ni Sabina ito, anak ni Brother BJ at Adetra po. Alam niyo istorya ito, apo ni Sister Claveria. Alam niyo, ito si Rebecca, narinig niya na ibe-bless ni Isaac yung panganay. Mahal na mahal ni Rebecca si Jacob. Okay. You know what happened? Tingnan natin. Her own making, kaya nagsuffer siya ng depression. Alam yung ginawa niya? Tingnan natin Okay. Sabi niya kay Jacob, pinantinalastik. Sabi niya, ito verse 11. Okay, verse 11. And Jacob said, sabi niya, and Jacob said to Rebekah, his mother, behold, Esau, my brother, is hairy man, and I am a smooth man. Sabi niya, maraming balahibo yun eh. Kasi, sabi nga ni Rebekah sa kanya, anak, sabi niya, ganito yan, para makuha mo yung blessing. Talaga ito talaga ito Oo, pagkitignan mo yan. Right, tingnan mo yan Verse number 17. Tingnan. Anong sabi niya? And she gave the savory meat and the bread which she had prepared into the hand of her son. Hindi si Esau, Jacob. Tignan niyo yan. Kaya sabi ni Isaac doon sa verse 18, and he came unto his father and said, my father? And he said, here I am. Sabi ng tatay, who art thou, my son? Talagang matindi ito Ito si Rebecca talaga, marunong talagang nagmamahal sa kanyang anak. Maaring kayo mga mother, mahal na mahal yung anak nyo. Pero huwag naman ganito, kaya tuloy nagkaroon ng depression ito. Her fault ito. Okay. Dahil, alay nangyari. Ang nangyari mga kapatid ay naggalit ito si Esau. Naggalit. Okay, tignan niyo sa verse 41. Okay? Ano sabi niya? Tingnan niyo yan. Batakin mo, pareho mong anak, dalawa lang naman sila. Ang dahilan bakit? Nag-aaway dahil kay nanay. Nanay, please lang, ayusin yung buhay niyo. Verse 41. And Esau, blahat tayo, begin. And Esau hated Jacob because of the blessing wherewith his father blessed him. And Esau said in his heart, the days of mourning for my father at hand, then will, I slay my brother Jacob. Diba pag narinig ng nanay yan? Papatayin yung anak ko, bunso. Yung papatay yung panganay. Ang sakit naman nun, mga kapatid. So, yung depression nito si Rebecca, kagagawan niya. Yan ang tinatawag na self-inflicted. So, lesson ito sa ating lahat, kayo mga nanonood sa Channel 38, sa RBC, Huwag niyong gawan ng paraan na mga anak niyo magkaroon ng away. Oo. Ang maganda diyan is talagang may harmony. Oo. Totoo yan magkasama. Self-inflicted to Ano po? Okay. And number 2, so kagagawa niya mismo ni Rebecca. Oo. Yung iba naman ay hindi niya kagagawa po. Dahil, tignan niyo sa chapter 26, number 2, her suffering was caused by a self-willed child. Number 2 yan. So number 1, kagagawa niya. Number 2, her suffering was caused by a self-willed child. Chapter 26, 34-35. Okay. 34-35. Na natin to Kaya kung hindi mo kagagawan bilang nanay, kaya nag-switch na tayo hindi mo kagagawan ang iyong problema. Kagagawan naman anak. Hoy mga anak, please lang. Please lang Anyway, ako, by the grace of God, na naka-overcome na ako niyan po. So salamat po sa mga nag-pray. Alam niyo mga kapatid, napakasakit talaga nangyari sa akin bilang tatay po. Dahil siyempre, we want our children to become successful. Kaya nag-sacrifice tayo, nag-effort tayo. Pagkatapos we did our best to isusubo mo na lang, binibigay mo.
Yet isinukli ng anak ay ano, kahihiyan. Ano po? Iyak. Ano po? Sleepless nights. Ano po? Ngayon, tingnan na natin ang verse chapter 26, 34, 35. Okay, nandiyan na kayo. Basahin natin. And Esau was 40 years old when he took to wife Judith, the daughter of Beeri, the Hittite. And hindi lang yun. And Bethshemesh, the daughter of Elon, the Hittite. Mantakin mo. Dalawa. And look at verse 35. Okay. Look at verse 35. Ready? Read. Which were a grief of mine unto Isaac and Rebekah. Mantakin mo. Alam mo yung grief of mine? Talagang kanyan. Talagang trouble mind. Alam mo mga kapatid, kaya natin yung masugatan sa kamay pero ang mind mo talagang hindi ka makatulog. Mag-inom ka ng sleeping tablet, wala pa rin. Oo. Yung iba naman, inom ng basi, wala pa rin. Ano po? So, yung iba, talaga, yung iba nga, mag-bear na lang, wala pa rin. And you know what? Masakit ho. Grief, sabi niya, of mine eh. Yung utak mo talagang nakahiga ka, pero gising na gising yung mata mo at isip mo. Nakala mo naglalakbay ka sa isang lugar na nakikita mo ang anak mo na kawawa, ganun, nakahiga, ganun, katapos hindi nakakakain, ganun. Dahil sa kagagawa niya, ano po, pagkatapos ibang pagkabarkada, alam niyo mga kapatid, talagang there were times na itong verse na ito, hindi ko makakalimutan, nabasa ko sa Deuteronomy 28, ang ganitong verse. Ay, sabi ko sa inyo, alang-alang hindi lang sa, hindi sa kagagawan ko, ha? Kagagawan ng anak. O mga anak, please lang, kayo na hindi pa napahamak. Please lang, ha? Makinig kayo sa salita ng Diyos. Okay. Chapter 28, verse 67. Tingnan ito, ha? 67. Nangyari na ito sa akin. In fact, lately, nangyari na naman. Dahil kay Inday. Okay. Masahin natin, ha? Kaya, kayo dyan na nagsasabi, yan, si Legacy, kunwari reality ito? Sa edad kong 67. Kasi verse 67 to, tignan nyo, ha? Anong verse? Mapansin nyo? Deuteronomy 28, verse 67. Ready? Read. In the morning, thou shalt say, would God it were evening. Totoo yan. Pag-isang sumaga, sana gabi na. And at evening, thou shalt say, would God it were morning. For the fear of thine heart, wherewith thou shalt fear, and for the sight of thine eyes, which thou shalt see. Ay, mga kapatid, totoo ito. Sabi mo, sana umaga na para makakain. Umaga na, kakain ka, hindi ka makakain. Hindi malalok pati laway mo. Ano po? So, talagang si Rebecca, nasubukan niya yan. Kaya kung sino man, mother ngayon, happy Mother's Day. Dumadaan kayo ganyan, ay meron pa tayong how to overcome naman, ha? Okay, punta pa tayo sa next, ha? Her suffering was so severe that she poured complaint to her husband. Big sabihin, hindi na niya makaya, tinatago niya sana. Punta sa husband niya, talagang lahat ng reklamo niya. Ang husband naman, sabi niya, may sarili din ako problema eh. Oo. So number 2, her suffering was so severe that she poured her complaint to her husband. The bitterness, sabi niya, darling ko, bakit nangyari sa anak natin to? Binigay naman nating lahat, pinaaral natin, lahat naman. Pagkatapos, nagsakripisyo tayong dalawa, nag-abroad ka. Ako naman, nagsakripisyo, nag-farm. Pagkatapos, pinaaral natin, nakatapos. Saan siya ngayon? Alam niyo kung saan siya ngayon, ha? Sa wilderness. Hindi niyo ba alam si Esau? Nabubuhay sa bundok. Namundok! Nag-aral sa UP, namundok. Ha? Pagkatapos, nagkaroon na encounter. Yung anak, ako sabi ng mga army, alam niyo mga kapatid, marami nang nangyari ganyan, don't you know that? Isang anak ng congresswoman, di ba? Nalala niyo yon? Ang sakit nun. Congresswoman ka, pagkatapos NPA commander yung anak mo, natodas dahil sa encounter.
Masakit ho yan. Oo, babalik yung anak mo. Pinaaral mo pa yan, magiging doktor. Yung pala, doktor sa bundok. Okay. So, mga nanay, ilapit yung mga anak ninyo sa Bible. You know why? Kasi mga anak ninyo na naturuan ng magrebelde, makita sa Bible na honor the government. At kung hindi ka man makakuha ng justice sa mga laws of the land, halimbawa, barangay court, municipal court, regional trial court, Supreme Court, meron pang highest court. And that's why when you look to Jesus, he was a victim of injustice in the human court of Rome and the legal religious court of Israel under the Pharisees and the Sadducees and the high priest. Mga pare, gano'n. Lalo nangyari mga kapatid. The Lord Jesus Christ went to the highest court and he said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. And he said, Father, I commend my spirit. Ganon ang ituro natin sa mga anak natin. Hindi yung ganti dito, ganti doon. Walang mangyayari sa gantihan. Maubos tayo Please lang, mga kapatid. Remember, forgive 70 times 7. Okay, so her suffering was so severe that she poured her complaint to her husband. Tingnan chapter 27:46 Yan ito. Genesis 27:46. Ito. Basahin natin. Akala nyo kayo lang ang talagang mabigat na problema na linapitan yung mister nyo at sabi, alam mo mister, hindi ko na kaya to. Tatalon na ako sa bonton na hindi awag. Ready? Read. And Rebecca said to Isaac, nausap yung asawa niya, I am weary. Alam mo ibig sabihin ng weary? Halos maubusan na ng hininga. Para ba yung may daladalang maraming saging sa basket tapos halos hindi na makahinga. Umakyat doon sa bundok ng Mount Wayan. Ayan. Weary of my life. At sabi niya, here's the reason. Because of the daughters of Heth. Lahat ng daughter-in-law niya. Wala. Hindi mo masahan tanghali nagigising. Mantakin mo. Lola na ito Lola nito si Rebecca. Masakit ito, hindi lang isang daughter-in-law ito. Ang dami. Kasi ito si Esau, nag-asawa, 4 asawa nito. Pabira. Tapos nung nanganak, ang dami pa, ang daming apo. Kaya sabi ni Rebecca, Isaac, sabi niya, husband, ano bang nagawa natin? Ginawa nating lahat para mapaaral yan si Esau na yan. Ngayon, kung kailan maraming pera, ito pa nagwala. Ay, totoo yan, mga mother Alam niyo, salamat sa mga mother na talagang, binigyan nyo ng pera mga anak nyo. Siyempre, mahal na mahal nyo ang anak nyo, kaya dinagdagan nyo. Ano nangyari? Nung dinagdagan nyo ang pera na allowance nila, nagkaroon pa ng maraming girlfriend. Binigyan nyo ng motor, ang sinasakay niya, yung mga nakashort, nakaklase niya. Isang linggo, isang girlfriend. Alam niyo mga kapatid, biblical yan, don't you know that? Yun ang delikado pag hindi natin nahawakan ang pera natin at ipinahawak sa Diyos, iba mapupuntahan. Kahit sino pakinggan niyo ako, kahit sino, kahit husband ka na, kung hindi mo ino-honor ang Diyos magamit bang pera mo sa hindi maganda, kaya magulo ang buhay. So, basahin natin ulit ito kasi talaga ang ganda pagkasabi rito. So, salamat po. Sabi Pastor Darwin, sir, nung kailan ka nag-birthday, gumwapo ka. Huwag mong sabihin yan. Bakit? Siyempre, ayaw ko maging weary na katulad ni Rebecca. And Rebecca said unto Isaac, I am weary of my life because of the daughters of Heth. If Jacob take a wife of the daughters of Heth, such as these which are of the daughters of the land, what good shall my life to me? Sabi niya, ano mapakinabangan ko? Kung mag-asawa rin si Jacob nagkatulad niya, tingnan mo, walang ginawa kundi nagse-cellphone. Ayun, walang ginawa kundi paupo-upo dyan. Pagkatapos, naghihintay lang ng ihain namin na pagkain. Ang sakit naman, no? Kung ikaw na mother-in-law, meron ka ng arthritis, pagkatapos ikaw pa wagdala ng mga pagkain sa table, pagkatapos yung daughter-in-law mo, paganyan-ganyan lang. Tapos tinitingnan yung pagkain sa lamesa. Sabi niya, Mama,
Sabi ng daughter-in-law mo, bakit ganito na naman pagkain natin? O anak, sa amin sa Apayaw, mas masarap na yan. Pagkatapos ikaw dito sa lola na, ay, lechon na nga yan eh. Oh. Kami nga, pagabi-gabi lang. Ikaw, ha? Naghahanap ka pa ng bulalo. Ano ka? Ay, kung ako may daughter-in-law yan, tadyakan ko na, punta ka na doon sa bulaluhan. Oh, anyway, hindi naman sa ganun po. Pero sinabi ko lang yon. The word tadyak kasi figure of speech yan po. Okay. Huwag kayo ma-offend ha. Kung minsan kasi kami mga pastor, may mga binabanggit. Hyperbole lang ho yan po. Okay, number 4. Nandito pa rin tayo sa depression ni suffering Rebecca. Kawawa naman to si alam mo si Rebecca, alam mo ibig sabihin pala ng Rebecca ha? Tali pala yan, tali, noose, na yung itali mo na ganito, halimbawa, tali ito. Pahigpit na tali pala ibig sabihin ng Rebecca. Pahigpit na pahigpit ayo. Meron akong tali dito. Ang ibig sabihin pala ng Rebecca, noose. Noose ay sa dictionary, tali na pahigpit habang hinihila mo. O, ganun pala yun. Kaya sabi ni Rebecca, ayaw ko na maipit. Pwede ba? Sabi niya, yan si Jacob, huwag mag-asawa dito. Please lang, kasi hihigpit pa ako. Mamaya masakal ako. O, alam mo, maaari may kinakausap ko, mother, ngayon, nasasakal kayo sa mga daughter-in-laws nyo. Ha? Naman, takim mo, nag-asawa yung anak mo. Daughter-in-law. Trabaho? Oo. Tapos anak mo, walang trabaho? Naku, mapalad kayo kung yung daughter-in-law nyo may trabaho. At yung anak nyo may trabaho. You know why? Hindi na ninyo problema yung gatas ng mga apo nyo. Tama? Kaya, mga kapatid, magpasalamat kayong ganito. Okay, number 4 na. Her emotional suffering was caused by the long absence of her son, Jacob. Ulitin ko kasi papatayin ni Esau ito si Jacob. Kaya sabi ng anak, pwede magtago ka muna doon sa aking kapatid doon sa Haran? Alam niyo mga kapatid, ganito yan eh. Her emotional suffering was caused by the long absence of her son. Yung mahal na mahal pa niya anak si Jacob. Ito mga kapatid, maaaring mga nanay kayo. Lahat ng anak mo, mahal mo, pero ka talagang mahal na anak. Na kung maaari, hindi dapuan ng langaw. Okay, alam mo, ngayon, hindi mo na alam kung saan siya. Linalamok siya, o kaya isang linggo na hindi naligo, o kaya pumapayat dahil parang prodigal son, sakit ng loob ng nanay na ito. Sabi, don't you know ilang taon nawala si Jacob? 20 years. 20 years talaga. Mabuti sana kung merong cellphone nung araw, wala. Mabuti kung may Skype, wala. Oo. Mabuti kung merong bang letter nung araw, wala. Kasi ang ginagamit ng pagsulatan nung araw, balat ng kalabaw. Paano? Sino naman masipag magdala ng letter na buhat-buhatin mo yung I love you, Jacob. I miss, wala. So, 20 years na talaga wala si Jacob. At alam nyo mga kapatid, kung i-relate lang ni Jacob siguro kay Nanay Rebecca yung experience niya, inapi siya doon. Don't you know that? Inapi. Don't you know si Jacob, inapi, kinawawa. Kung mabalitaan mo yung anak mo, kinakawawa, di ba ang sakit sa loob mo? Bilang tatay, ganun din, masakit yung loob. Pero mas lalo ang nanay, luluha yan. Inapi yung anak ko. Yung mga anak lang natin, pakinggan nyo ito mga kapatid, mga anak lang natin, nanood kami sa mga police training. Mantakin mo anak mo, bugbugin. Bugbugin ng sarhento na pulis, yung anak mo, dahil trainee. Pagkatapos pag-uwi ng anak mo, talong ng hita niya at binti niya. Kayo mga pulis, naintindihan yan, di ba? Isang pulis pa nga na yung balakang niya nabasag dahil sa palo ng ng bat. Ano ang sakit sa loob, di ba? Ang masakit pa, pinadala mga anak mo PNPA, pagbalik, bangkay na. Ano nangyari? Pinadala yung PNPA, inihulog sa bangin, sa Benguet. Di ba ang sakit nun? Marami nangyayaring ganyan, mga kapatid. Masakit.
Oh, nakita niyan? Mantakin mo, talong lahat ang binti ng anak mo at hita dahil sa pamamalo ng mga pulis sa trainee. Oh, di ba ang sakit nun? Pastor, kinakailangan. Anong kinakailangan? Hindi kinakailangan. Hindi kinakailangan yun eh. Kaya pagdating din yung anak mo na maging sarhento rin, lahat ng trainee, ano, ang gagawin niya, baliin yung mga paa. O di, mamaya, gantihan na lang, you see. O, mamaya, tatandaanan. Mabuti kung ganun lang. Kung aakyat sa bundok katulad ni Colonel Corpus, di magulong Pilipinas. Kaya kung maaari wala ng hazing, ano po, hindi naman kinakailang hazing. Alam niyo sa Bible School, sa amin, walang hazing, wala. Pero may nabalitaan ko, isang pastor, dahil galing sa sundalo, boy, ni-practice ng hazing sa Bible School. Alam niyo mga kapatid, nabalitaan ng human right. Oh, kawawa yung pastor. Oh, dinala pa kay Tulpo, nung sunod ni Tulpo pa. Oh. Kaya tayo mga pastor, mga kapatid ha, tayo mga pastor, huwag tayong sasali dyan sa tinatawag na hazing. Mantakin mo, pastor nagdadala ng bat. Oo. Tapos dahil sa hazing, dahil hindi kayo, nagtrabaho ng gusto, hindi ka kakain, isang araw, hazing yun. Pastor ka pa naman, ginawa niyo yun. Delikado yan, please lang. Okay, punta na tayo sa how to overcome depression. Mga mother ha. Number 1, be honest and confess your faults before God. Lapit ka sa Panginoon. Panginoon, kasalanan ko kung bakit nagkaganon ang anak ko. Kami naman, ganon yan. Ha, mga nanay. Kasalanan ko bakit? Kasi, nung nagpaalam kay tatay, sabi ni tatay, wag. Nung nagpaalam sa akin, sige anak, ako bahala kay tatay. Abay, delikado yan, ha? Kung sabi ng tatay, wag, punta sa iyo yung anak. Ha? At sabi nanay, nagpaalam ko kay tatay, ayaw. Ako bahala kay tatay. Wala na. Kawawa naman. You see, there will be a confusion of where the authority comes. Nakakaiyak po, mga kapatid. Totoo yan. Kami, mga nabiktima na ganyan, nakakaiyak. Kaya nga nandito ako. Ha? Please lang, huwag niyong ulitin. Ha? Pastor na ako, ha? Nabiktima pa, ganyan. Kaya kayo mga misis, ha? Kung sabi ng mister, wag na. Oh, gusto ba ninyo ikwento ko ulit ito, ha? Sa Amerika naman nangyari to. Kasi sa Amerika, binibitay by hanging yung mga heinous crime. So, sabi nung warden, sa mamamatay na kriminal, anong gusto mo? What is your desire, your wish before you be hanged? I want to see my mother and kiss my mother. Sabi daw nung kwan. Nung mamamatay, bago man lang maibitin. So to make the long story short, pinakain muna siya, and then dumating mother. And then, nung pagdating ng mother, papunta na pala siya dun sa gallows. So sabi ng mga pulis, sandali, the mother is here. So lumingon yung anak, nandun yung mother. Tungto yung mother. My son, I am here, my son. Alam mo, sabi nung son, come here, mother. Paglapit nung mother, kinagat dito sa pisngi. Kinagat sa mukha. Ayaw mabitawan. Hanggat pumunta yung mga pulis at inalis. Talagang halos mapunit yung mukha ng nanay. Pagkabitaw, sabi niya, Mother, I'm going to die today because of you. Narinig yung mga mother, ha? Kakaiyak, pero naintindihan ko yan. May mga mother na konsintador. Mother's Day pa naman ngayon, Pastor. Bakit mo kami ginaganyan? Siyempre, kapatid, istorya ito eh. Okay. So, be honest and confess your sins and faults before God. Alam mo sabi ng Bible, dito sa Ezekiel 18:27. Basahin natin ito, mga kapatid. Wala na ibang Mother's Day. Ngayon lang eh. Buwan namin to eh.
Birthday ko ito eh. Ano po, okay. Maraming salamat pala sa mga maraming nagdala ng birthday at mga tao. Mamayang gabi uli, sa May 9 ng gabi, ipalabas ko yung mga nag-video call, ha? Ayan. Oh. I-replay ko yung iba live. Nandiyan na kayo, si Ezekiel, 18:27. Anong sabi niya rito? Again, when the wicked man turn away from his wickedness that he had committed and doeth that which is lawful and right, he shall save his soul alive. Gawin natin feminine ito. And when the wicked mother, Pastor, hindi naman wicked mother. Wicked ka kung pinahamak anak mo. And when the wicked mother turned away from her wickedness, and she had committed, and doeth that which is lawful and right, she shall save her soul alive. O di ba maganda yun? Magsisi. Ayun nga, kaya nga sabi ko be honest and confess your faults before God. Okay? Meron naman dito, di ba? Sa 1 John 1:9, di ba? Kaya nga pasalamat tayo sa Diyos. Nagpapatawad ang Diyos sa atin. Sino bang perfect, di ba? Sino ba? Wala. Kaya lang, pag kinausap tayo ng Diyos, maibaba lahat ang ating pinag-aralan. Talagang, sabi ng Diyos, at least may pangako ang Diyos, di ba? Papasukin pa rin tayo sa langit. Ready, read. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sino ba? Perfect na mother, wala di ba? Sa height of our anger, nagagalit tayo. In fact, kami mga mother, talagang pinapadugo pa ang mga anak. Oo. May mga mother sa galit nila ay halos putulin ng liig ang anak. Mabuti hindi liig. Buhok lang. Okay. Number 2, mothers ay ganito. To overcome, ha? Kaya nga may Diyos na handang magpatawad. Be humble enough to accept the consequences of your godless decision. Ayun decision ni Rebecca na yung anak ay papatayin din ng kasirili niyang anak. At decision ni Rebecca na lumayo yung anak. Ayun, hindi na makita. Ano na kaya mukha ng anak ko? Ganun yun eh. Okay. So, anong sabi niya dyan? Surrender your heart. Mamaya yung surrender. Be humble enough to accept the consequences of your godless decision. What you did kasi, mother, pakinggan niyo ito, ay usurpation of authority. 1 Timothy. Ano bang nagawa ako? Bakit nagkaganon anak ko? Ito. 1 Timothy chapter 1. Okay, basahin natin para hindi maulit sa mga mother, 1 Timothy chapter 1, chapter 2 pala, sorry. Chapter 2. Verse number 11 hanggang verse number 15. Basahin natin dahan-dahan mga mother kasi malapit na ako mag-pray. Ano sabi niya? Let the women learn in silence with all subjection. Ibig sabihin, habang pinapagalitan ni tatay mga bata, ikaw na mother, tahimik, hindi tatatatat. Wala Pinapagalitan, pagkatapos pinapagalitan mo yung tatay? Ay, nangyayari yan. Mantakin pinapagalitan ko yung mga bata, ako pinapagalitan. Mga kapatid, sabi ko, ano ba nangyayari dito? Ikaw kasi bilas ko Bihira naman sabi ko. Reality ito. Totoo yung sinasabi ko. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence sana. Hindi yung papaluin mo yung bata, anak mo, misis mo, papaluin ka. Panginoong Diyos, saan na bang planeta tayo? Okay. Verse 13. For Adam was first formed, then Eve. Ganun yan. 14. Tingnan sa 14 na. Ang sabi niya. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. Yun. Kaya yung babae talagang may bumubulong sa kanya. Ayaw authority. Verse 15. Sabi ng verse 15. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing if they continue in faith, charity, and holiness with sobriety. Tingnan yan mga kapatid. Kaya kung kayo mga dalaga, ayaw nyo maging katulad ni Rebecca, huwag na kayo mag-asawa. At lalong-lalo na kayo mga dalaga, gusto mag-asawa ng pastor, pakinggan niyo ako.
or sa magkasawa ka ng pastor, wala ka ng right. Bakit? Lahat ng right na sa pastor. Oh, wala ka ng right magtrabaho. Lahat ay magtrabaho ka under God through the pastor, through your husband as a pastor. Wala ka ng right na magsuporta sa magulang mo. Bakit? Asawa mo pastor eh. Kaya binabalaan ko kayo mga dalaga o gusto mag-asawa ng pastor kasi maraming binatang pastor. Ako single father na pastor. Please lang, huwag kayo mag-asawa ng pastor kung talagang hindi kayo crucified with Christ. Wag. Kasi matetet din kayo kung talagang mareklamo kayo pag nagkasawa kayo ng pastor. Kasi ang pastor kahit saan, tawagin yan gabi, maglibing, ganon. Maglibing sa may COVID, sasama ka rin. Kung ma-COVID ka. Ayun, delikado. Po. Okay. Be humble enough to accept the consequences of your godless decision. Yan Kaya nga mga kapatid, we need to understand na may decision tayo eh. Remember, sabi ng Bible, ano sabi niya rito? Proverbs 14:12. And then minor number 3, pagkatapos last point natin, number 3, Sir James. Then magpahinga muna tayo and then punta tayo kay Esau mamaya na Ayan. Esau and Isaac mamaya. Dito naman, Rebecca, Esau, and Jacob. Okay. There is a way which seemeth right unto men. Ano nangyari? But the ender of are the ways of death. Kala mo right na, anak, sige lang. Sige lang, gabi, sama ka, magmotor kayo. Sige lang anak, maligo kayo. Ay kapatid, maganda yung training ko. Sa amin. Sabi ng nanay at sabi ng tatay, trabaho kayo. Salamat bilinggo nung araw. Now, number 3 na Sir James, how to overcome depression. Number 3, surrender your heartbroken spirit to the great physician. Ayun pala. Salamat, may great physician. Kayo na mga broken-hearted na mother. Dahil yung mga anak nyo ay katulad ni Esau, na walang kinain kundi Esau. Hindi nyo ba alam, tamad si Esau? Bakit? Mantakin pagdating niya, sabi niya kay Jacob, bigyan mo naman ako ng lugaw. Mantakin mo yan. Samantala, galing sa bundok, ang daming pagkain sa bundok. Merong wild grape juice, wild strawberry, may wild banana. Maraming pagkain doon. Meron pang mga kamote na pwede mong kainin na hilaw. Pagkataas, balik at sabi, gusto ko inaluto. Delikado ho yan. Gusto palagi naluto. Ay, delikado yan. In fact, pwede mong kainin yung kangkong na hilaw. Don't you know that? Kainin mo yung maliliit na isda. Hilaw, pwede rin yun. Shrimp na hilaw, pwede rin yun. Kaya tamad at talaga ito si Esau nito. Okay? Surrender your heartbroken spirit to the great physician. Oh Lord, talagang broken heart ako. Gusto ko talaga anak ko, ganito maabot niya. Ayun, nag-asawa ng Canaanite. Ngayon yung Canaanite, ang dami pang tato. Ako, bira yung Canaanite, kababae mong tao, ang daming tato. Pati likod mo may tato. Pati hita mo, kababae mo, may tato. Yung pa napakasawa ng anak mo, Panginoong Diyos, ano na ba nangyari? Saan ba galing itong babae na ito? Asawa ng anak ko, kagwapo ng anak ko, galing pala sa bilibid yung asawa niya. Mag-pray ka na lang. Okay. Mga nanay, tumatawa ako pero my heart is crying. You know why? Nakapagbisita na ako sa alam mo ibig sabihin ng maximum security. Bisita na ako doon. Okay. 61 verse 1. Isaiah. 61 verse 1. So, surrender your heartbroken spirit to the great physician. Kaya kung sino man dyan heartbroken, sinadya ng Diyos na ako speaker ngayon para maintindihan ko kayo at makomfort ko kayo na may great physician, Kaya habang kayo nanonood dito, you can come to the great physician, the Lord Jesus Christ, and basahin na natin. And then magpray ako. Ano sabi niya? The Spirit of the Lord is upon me, sabi ni Lord Jesus Christ. Because the Lord hath anointed me to preach good tidings to the meek. Ito na, basahin natin. He hath sent me to bind up the brokenhearted. Mantakin mo yan. Wala kayong mapuntahan hospital, na ang puso nyo
at espiritu ninyo magamot. Wala. At sabi niya, to proclaim liberty to captives. Opening the prison to them that are bound. Pwede niyang gawing literal yan, di ba? Literal. Kaya kayo dyan na broken-hearted, katulad ni Rebecca. Sa kagagawan nyo, o kagagawan ng anak nyo, kagagawan ng mister nyo, kagagawan ng boyfriend nyo, kayo mga dalaga ha, broken heart din kayo. Kasi may mga nanonood ngayon na dalaga na broken heart. Mantakin, sumama kasi hindi mo asawa. Di ba nga mga masakit yun? Kadalaga mong tao, maghanap ka naman ng mga single o kaya katulad namin na single father ha. Kesa yung sasama ka, sumabit ka lang pagkatapos. Siyempre, iiwanan ka rin yan. Sino na ngayon? Saan ka ngayon dadapo? O di, wala. Di ba? Kawawa ka. Kaya kay mga dalaga na hindi pa talaga na broken heart. Mag-focus kayo sa inyong pag-aaral. Mag-excel kayo. Mag-masteral kayo. Ano pa? Mag-doctorate kayo. Mag-apply kayo sa Australia. Sa Israel. Mag-volunteer kayo. Saan? Magsundalo kayo. Saan? Sa mga Taliban. Ayun, okay. Bakit Taliban? Taliban kasi sa amin iwasan. Yan ang Taliban. Ano po? So, mga kapatid, sa panahong ito na may pandemic, may mga problema sa labas. Tayo, hindi gaano mabigat ang problema sa labas. Alam yun, di ba? Ang mabigat yung problema sa loob. Sabi nga ni Francis Drake, sabi niya sa kanyang mga sailors, there is a cannon that needs to be controlled. Kasi nagkaroon daw ng konting, yung mga alon sa dagat, yung isang canyon daw nakalas. Sabi ni Francis Drake, hindi tayo takot sa mga malalaking alon sa labas. Ang nakakatakot, itong canyon na ito na nakakalas, sisirain barko natin. Tapos tayo. Ito mga kapatid, maaring sa loob ng bahay nyo, meron uncontrollable na bata dyan. O mister o misis. Yun ang delikado. Kinakailangan makontrol yan para hindi masira yung barko nyo. Yan ang sabi ni Francis Drake. Narinig nyo, makasama. Kaya ganun din sa church. Ang nakakasira ay yung mga membro sa loob ng church, kung hindi mag-asawa yan, tapos nagsasama, ay nakakasira sa church yan. O kaya, hindi pa kayo save, dapat ma-save kayo. So, tawag kayo sa Panginoon para i-save kayo ng Panginoon. Mag-pray po tayo. Panginoon Diyos, salamat po. Pinayagan mo kami pag-aralan si Rebecca. Salamat po at meron pros and cons na we can come to the great physician and you are the one, Lord Jesus, to heal the broken hearts of my sisters, mga mothers, Lord, who are crying in the inside. Yes, Lord, they may smile on the outside, but inside, Lord, they are thinking of a child who is wayward like Esau, or like a child who is not willing to come home. So bless now your people, heal their broken hearts, extend thy touch to everyone, even to fathers, to young people, to those single people, and to those who are victims of cruel love. In Jesus' name, amen. Thanks to God for my Redeemer. Thanks for all thou dost provide. Thanks for times now but a memory. Thanks for Jesus by my side. Thanks for pleasant balmy springtime. Thanks for dark and dreary fall. Thanks for tears by now forgotten. Thanks for peace within my soul. Thanks for prayers that thou hast answered. Thanks
heavens contain. Thanks for homes and thanks for fireside. Thanks for hope, that sweet refrain. Thanks for joy and thanks for sorrow. Thanks for heaven.